Praise God. Praise the Lord. Ating basahin muna ng ating text ngayong hapong ito. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makatayo sa inyong harapan. Siyempre, iba ang sa hapon, iba sa umaga. Sa umaga, tayo-tayo lang, ilang district. Pero sa awa ng Panginoon, mga kapatid, we will do it. Amen? Amen? Praise the Lord. Lalo na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Kailangan natin maipangaral ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Ating basahin ang ating text ngayon. Praise God. I pray na ang lahat tayo ay ma-encourage sa mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Praise Jesus. Hallelujah. Hebrews 12:1 and 2, very familiar verse. Praise God. Sabay-sabay po nating basahin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin, which easily let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Praise God. Hallelujah. 1 Corinthians 9:24-27. You do not know that those who run in a race all run with one receive the prize? Such way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should come disqualified. Last verse, 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Bago po tayo umupo, mga kapatid, hilingin ko po ang ating pong buting pastor na maipanalangin ang salita ng Panginoon. Salamat, Lord, sa pagbasa ng salita. Lord, anoint the speaker, the preacher today, Panginoon, sa bawat sa amin. Lord, patuloy ka, Lord Jesus, na patuloy ka, Lord, na samahan kami sa hapon. Amen, God. Aalis kami sa lugar na ito na ibang-iba, taglay ang iyong kapangyarihan. Lord, we take authority over the spirit that will be against your will. I pray, O God, that it will be put under your subjection. Amen. Your angels around us, Lord, and continue to minister in a special way. Tago mo sa likuran si Sir Evelyn. Yes. Gamitin niyo po siya in a special way. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon at pwede na po kayong makaupo. Praise the Lord. Ang ating pong pag-usapan ngayong hapon ay pinamagatang Stay in the race. Praise the Lord. Sino sa atin ang nakasali na sa school ng mga palaro, yung mga takbuhan? Yung medyo malakas pa tayo, yung tuhod natin, hindi pa masakit, di ba? So, nung tayong kabataan ay sumasali tayo sa mga ganun sa school. Naalala ko noon, sabi ko, gusto ko ito, takbuhan. Dahil, alam mo naman sa probinsya, di ba? Maraming lakaran nangyayari doon. Katulad doon sa probinsya po namin, mga kapatid, from sa baryo hanggang sa bayan, I think 2 oras na lakad. Napakalayo po yun. Pero ngayon may sasakyan na rin, sa awa ng Diyos. Oo. Makukuha na siguro sa sasakyan ng mga 20 minutes, 25 minutes. 2 oras. Pero masaya naman, mga kapatid, pag
naglalakad ka kasi sa kalsada meron yung mga falls na maliliit, doon ka umiinom. Tapos maganda ang malamig ang panahon. Amen. Praise God. So ganun ang ating, lalo na yung mga umano sa probinsya, lumaki, ganun ang nararanasan. Meron tayong, at sa school natin, merong mga race, takbuhan, palaro. Yun ang ginagawa natin noon. Praise God. So, staying in the race. May subtitle siya. Okay lang, ako na Staying strong in faith until the end. Amen. Staying strong in faith until the end. Dahil lagi nating sinasabi, lagi nating naririnig that this is the end time of the end time. Amen. Kahapon nga nung kami sa prayer namin, mga district servants, sana lumating ng Panginoon. Sabi namin, kasi sa mga nangyayari sa mundo, napakadami ng hindi. Kumbaga, minsan ang tao, gusto nang bumitaw dahil sa mga nararanasan. Praise God. Running the race is a serious thing. The person is trained every nerd to win. Gusto nilang manalo. Gustong manalo ng mga tao na tumatakbo sa takbuhan na yon. Di ba? Kaya ka sumali para manalo ka, di ba? Kala nga namang kalagitnaan, huminto ka na. He puts every bit of energy he has to it so that we might win. That is the reason God uses this scripture nga, di ba? A man running a race has only one thing in his mind: to win the race and get the prize. Amen? Praise God. Ano yung prize na yon, mga kapatid? Mamaya pag-uusapan natin yan. Magkaroon, yung ating ultimate, mga kapatid, na goal is yung heaven. Correct? Ultimate natin ay heaven. At magkaroon tayo, of course, ng fellowship sa ating Panginoon. Praise God. One of the things the devil does it to get people attention in the world and get them to say, let's live it up. Okay? Praise God. Let's just take the pleasure of this present world as they come and oblivious of eternity. Praise God. So ang kaaway, mga kapatid, nagdo-double time, hindi lang do-double time, nagti-triple time pa. Amen? Sabi, mga kapatid, na if he can't curse you, he'll clutter your world. If he can't destroy you, he'll distract you. Kung hindi kayang ng kaaway na ikaw ay wasakin, he will distract you. Ihanong ka na sa mga bagay na makakadistract sa iyo. And if he can't defeat you, he will slow you down. Dahan-dahan ka lang, okay lang yan. This Sunday, wag mo ng church. Sunday ka na lang ulit. 5th Sunday ngayon eh. So, 4 na Sunday sa Panginoon. 5th Sunday, sa'yo naman. Minsan may ganun mga isip, no? And you start questioning the promises of God. Amen? Stay, mga kapatid, in the race. Ito, mga kapatid, ay encouragement natin sa bawat isa. Stay in the race. Praise God. The Bible, staying in the race means persevering in faith, resisting sin, and press forward toward the ultimate prize of eternal life with Christ. Amen? Praise God. Kailangan yung focus natin lagi sa Panginoon. Amen? Life is often compared to race. It has a starting point, a finish line, and plenty of obstacles along the way. Maraming mga humahadlang, marami ang mga nakakasagabal along the way. Di ba, minsan nagsa-sidetrack tayo. Dito muna ako, kaliwa muna. Hindi muna yung diretso. May detour. Praise God. But the Bible makes it clear that life is not just any race. It is a spiritual journey that requires endurance, faith,
and perseverance. Amen? Praise God. Christian life is a race. Sabihin mo sa katabi mo, Christian life is a race. The Bible frequently uses running as a metaphor for Christian life, just like a race. Faith requires discipline, may disiplina, endurance, and focus. Pag hindi tayo nakapokus, mga kapatid, magulo yung isip natin, di ba? Di ka nga nakapokus di magulo yung isip. In Hebrews 12:2, believers are given powerful challenge. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, na pumupulupot sa atin ng mga kasalanan. And let us run with perseverance the race marked for us. Praise the Lord. Hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng sabihin mo na, ayoko na Lord, ayoko na talaga. Ang daming hadlang, maraming kontra sa akin. Sabihin mo na lang sa leader mo, see you na lang sis in rapture. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. See you na lang po, pastor, sa rapture. But it is not a competition against others also. It is a personal journey of faith. Amen? Sarili nating lakad ito, mga kapatid. The goal is not to be faster than someone else, but to stay in the path that God has set before us. Amen? Praise the Lord. Kaya sinabi ng Bible, work out your own salvation. Praise God. This race is not about speed. It is about finishing well. Bilisan ko para makarating ako agad sa langit. Hindi, ganoon. Merong proseso, mga kapatid. Hindi po yung gaano tayo kabilis tumakbo o lumakad. Sabi nga, slowly but surely. Kahit dahan-dahan, basta sigurado ka, tama ang landas mo na tinatahat. Tama yung daan na dinadaanan po natin, mga kapatid. Praise God. Slowly but surely. Sabi ng mga Bisaya, hinay-hinay, basta kanunay. Amen. Praise God. Praise God. I-share ko mga kapatid ng konti ang my personal testimony, mga kapatid. I was the first generation Christian sa family. Una akong na-convert. Kasi tumira ko doon sa pinsan ko na sila po ay umaattend ng Bible study, ganon. So, napakahirap, mga kapatid. Na mag-isa ka lang na mananampalataya sa family. Nauna ka. Maraming humahadlang, maraming kontra. Di ba? Nag-aral po ako ng high school sa Manila at doon ako nagtapos. Habang nag-aaral, nagtatrabaho po ako. At every weekend, umuwi po ako sa bahay namin sa Cavite. At doon ako nag-spend ng weekend. Pero kasi ang church ko doon sa Manila, sa San Juan, doon ako na-baptize. Na-convert po ako doon. At every weekend, Friday night, and then Sunday morning, babalik ako doon sa Manila. At napakahirap, mga kapatid. Dahil ang nagtatravel ka, yung oras mo, ganon, tapos nagtatrabaho ka. At of course, mananampalataya na ako nung time na yun. Nagtatrabaho ako, nagbibigay ako ng aking kapwa at alay sa Panginoon. Binibigyan ko ang mother ko ng pera. Kasi ang sahuran doon, yung trabaho ko, I think, ang sahod niya, every week. So nagbibigay ako, tapos, siyempre, ang nanay ko, sinasabi niya na, kaunti naman to, sabi niya.
Matinig kasi boses nun. Alam ng pamangkin ko. Ang kunti naman ito, hindi to kasya. Sabi niya. Ang masakit mga kapatid, sabi niya sa akin, siguro binibigay mo yung mga pera mo doon sa pastor mo. Ginaganyan niya ako. Tapos, umiiyak ako mga kapatid. Siyempre hindi po niya naintindihan ang ginagawa ko. Pinagpipi ko na lang. At habang nasa jeep ako pabalik sa Manila, one time talagang grabe iyak ko sa jeep. Mabuti na lang, kunti lang yung pasahero. Oo, kasi baka sabihin ng driver, ano ba nangyari dito sa babae na ito? Bakit umiiyak? Baka hiniwalay ng boyfriend. Hindi. So, yun mga kapatid. At hindi ako nagagalit mga kapatid na gano'n ang sinasabi niya sa akin. Pinagpipay ko na lang sa Panginoon. At salamat sa Panginoon mga kapatid. Nagpatuloy po ko. I stay in the race. I stay in the race. Sabi ko, Panginoon, kahit anong mangyari, talagang magsusumikap ako, mananatili ako sa iyo, Panginoon. Yun ang aking prayer sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. At hindi po nagtagal, mga kapatid. At siya po ang number 1 persecutor ko talaga. Nanay ko. Hindi lang sa pera, maraming bagay. Marami siyang bagay na kontra sa akin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. At praise the Lord. Nung nandito na ako, nagulat na lang ako. Nagpabaptize. Pabaptize po siya, mga kapatid. Pero of course, ang prayer po natin nandoon, di ba? Napaka powerful ng mga panalangin natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya wag nating itigil yan, mga kapatid. Pagpatuloy natin ang ating panalangin sa mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. So, nabaptize siya. Nagulat ako. Nandun naman yung kapatid ko. Si nanay nagpabaptize. Talaga? Talagang hindi ako makapaniwala. Praise God. So, una pa siyang nabaptize sa tatay ko. Nang tatay ko, hindi siya kontra sa akin. Sige, attend ka, attend. Iba talaga kumilos ang Panginoon. Amen. Oo. Kung naranasan niyo yan, mga kapatid, palakpak natin ang Panginoon. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. So, habang tumatagal, mga kapatid, ang Panginoon ay kumikilos sa aming pamilya, kapatid ko nabaptize, at yung mga, siya po ay nabaptize, yung mga kapatid ko, nauna siyang, yung pumunta dito at umuwi sa ng Panginoon, na kinuha na din siya ng ating Panginoon. Praise God. At iba pa ko pang kapatid na baptize sa Panginoon. Praise God. So running with endurance. The word endurance, mga kapatid, ibig sabihin yung may tiyaga. May tiyaga ba tayo, mga kapatid? Pagtitiis, may lakas ng loob. Sabi ng Bible, mga kapatid, Matthew 24:13, He that endure unto the end, the same shall be saved. Ang mananatili hanggang sa wakas ay siya lang maliligtas. Amen. Every race has its challenge. Runners get tired, napapagod, face obstacles, and sometimes feel like giving up. Christian journey is no different. There will be trials, setbacks, and moments of doubt. That's why the Bible encourages believers to run with endurance. May pagtitiis. Lahat naman, I believe, lahat ng halos karamihan sa atin may pagtitiis eh. Tiniis nga natin yung amo natin, di ba? Yung mga amo natin na mga before, kaya kami minsan lumipat dahil hindi mo na matiis. Lumipat pa rin eh, no? Hindi na natiis. So, may pagtitiis, mga kapatid. May endurance. Amen? Praise God. James 1:12 offers promise for those who keep going. May promesa po, mga kapatid, sa nagpapatuloy o nagtitiis. Sabi doon, blessed is the one who preserved under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. Praise the Lord.
Thank you, Lord. Mapalad ang taong nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Endurance is the key to finishing the race. Ito ang susi para tayo ay makatapos sa ating takbuhin. Amen? God does not promise an easy road, but He does promise strength to those who trust Him. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Shadrach, si Meshach, at Abednego, they stand still. They stand in the race. We might not know the future. Hindi natin alam, mga kapatid, ang kinabukasan. But we know that there is a fourth man in the fire that we will stand with me. Sabi, ayan ang mga ng tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego. Huwag natin kakalimutan na ang Panginoon, He stand for us, mga kapatid. Kakampi natin ang ating Panginoon. He is with us. Sabi ng Bible, I am with you until the end of the world, mga kapatid. We're living in a dark cloud, but we don't need to live in the dark world, mga kapatid. Minsan, ayaw na natin umuwi ng Pilipinas dahil napakahirap ng buhay. Sinong ayaw na umuwi? Lalo na ngayon. Mahal na daw aeroplano. Maigi kung may aeroplano pa, no? Praise God. Pag umuwi tayo doon, may aeroplano kang sinakyan, pero hindi ka naman makauwi sa probinsya dahil walang jeep, walang bus. Dahil po sa nangyayari. We have to make up our mind. We have to stay in the race, mga kapatid. Huwag tayong susuko. Huwag kang huminto sa kalagitnaan ng race, mga kapatid. Baka maapakan ka pa, matadyakan ka pa ng mga tumatakbo doon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 1 Corinthians, mga kapatid, sabi doon ni Paul compares faith to athletic competition, stressing discipline and self-control unlike earthly crowns. Christians strive for an imperishable crown. Sabi, mga kapatid, alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nakakamit ng tagumpay o gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Panghabang panahon, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat tumigil. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan, sabi ni Pablo. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Praise the Lord. Praise God. Paul described pressing forward, forgetting the past failure. Kalimutan natin, mga kapatid, sa ang ginawa natin na hindi maganda noon. Minsan yan ang nagiging hadlang para hindi tayo nakakapagpatuloy. Yung past natin, yung nakaraan natin. Minsan kinokondemn natin yung sarili. I'm not worthy. Praise God. Ngunit, mga kapatid, tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Ginawa niya tayong karapat-dapat. Praise God. Hindi tayo dapat tumigil, mga kapatid. Kalimutan na natin ang mga nakaraan natin. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Key themes of staying in the race, mga kapatid.
endurance. Keep running despite of trials and temptation. Kung may trials, temptation, mag-endure tayo. Magtiis. Discipline. 1 Corinthians 9:25-27, train spiritually through prayer, scripture, and obedience. Huwag tayong tumigil, mga kapatid, sa panalangin, magbasa, at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Focus on Christ. Hebrews 12:2, fix eyes on Jesus as the ultimate goal. Amen. Yan ang ultimate goal natin. Perseverance, Philippians 3:14, press forward without being hindered by past mistake. And then victory. 2 Timothy, finishing the race with a crown of righteousness. Gusto po nating magkaroon ng corona pagdating ng panahon. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. May nakahanda siyang corona. Kahit hindi tayo yung magiging Miss Universe. Masigit pa sa Miss Universe. Ang koronang tatanggapin natin, mga kapatid, ay koronang gintong totoo. At wala nang magnanakaw doon dahil wala pong magnanakaw sa langit. Amen. Praise the Lord. Practical implication for Christian daily faithfulness. Kailangan maging matapat tayo araw-araw. Sabihin mo, araw-araw sa katabi. Hindi lang MWF. Resisting distraction. Just athletes avoid hindrance, Christian must lay aside sin and worldly entanglements. Community support in hope of reward. Praise God. Mga challenge, mga kapatid, encouragement. Ang challenge sa ating pagtakbo ay spiritual fatigue. Napapagod na. Puro na lang pray. Yung leader ko, kinakagalitan ako pag hindi ako naka-join sa prayer con. Nagmumulta pa ako. Praise God. Encouragement. Scripture assures that God strengthens His people that preserve leads to eternal reward. James 1:12. Nabasa natin. Praise God. Kung tayo manatili, mga kapatid, sa takbuhang ito, we have to discipline, persevering. We have a Christian-centered life until the very end. Hanggang sa dulo, mga kapatid. Praise the Lord. The Bible teaches that the benefits of staying in the race are both ngayon, present, and eternal. Believers gain strength, character, and peace in this life and ultimate receive the crown of righteousness and eternal with Christ. Anong matatanggap natin kung tayo ay manatili sa race o sa takbuhang ito? Crown. Sa present, mga kapatid, eternal reward, salvation secured, spiritual growth, lalago tayo, peace and joy. Merong kapayapaan at kagalakan. Amen? Praise God. And then witness to others is strength from God. Sa Isaiah 4:31, those who wait in the Lord shall renew their strength and not grow weary. Hindi mapapagod, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Resilience and trials, mga kapatid, isa sa mga benefits sa daily life natin. Meron tayong tibay, katatagan sa ating loob. Yung alam niyo, mga kapatid, na katulad sa atin, parang ang tao immune na sa baha, sa ano pa, bagyo. Lindol, linog daw, sabi niya. Linog. Yeah, intindihan naman natin. Lindol, marami pang iba, mga kapatid.
meron tayong tatag na kahit dumating yan ulit, alam natin na matatag tayo, matigas tayo mga kapatid. Kaya nating harapin dahil nandyan ang ating Panginoon na gumagabay sa atin mga kapatid. Closer relationship with Christ, napapalapit tayo sa ating Panginoon. Purpose and direction, meron tayong direksyon, plano na maayos dahil sa ating Panginoon. Ginagabayan niya tayo mga kapatid sa ating pagtakbo hanggang makarating tayo sa ating finish line. Amen? Praise God. Hallelujah. Eternal benefits, crown of life. Yun na yun mga kapatid. Promise sa James 1:12, promise to those who love God and remain steadfast under trial. Amen. Praise the Lord. And then, heavenly inheritance. Kahit wala tayong mamamana dito sa lupa, walang may pamamana ang ating magulang, ang Panginoon natin mayroong ipapamana sa atin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Yung mga hindi natin nakakamit dito sa lupa, pagdating ng panahon ay ating makakamit. Kung tayo ay mananatili sa ating takbuhin ito. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Victory over sin and death, mga kapatid. Yan pa ang isang benefits, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who give us the victory to our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Race for not staying in the race. Ito mga kapatid, spiritual shipwreck. Si Paul warns of those who abandoned faith and lost their way. Sa 1 Timothy 1:19, doon po binanggit, and then, lost reward. Hindi natin makakamit ang ating reward pag hindi tayo manatili sa ating takbuhin ito. Kaya tiisin po natin, mga kapatid, na kahit mahirap, ipokus natin ang ating mga mata sa ating Panginoon. Amen. Sa finish line, mga kapatid, kahit na mahirap. Amen? Hallelujah. Fixing your eyes on Jesus. A runner must stay focused in the finish line. Talagang itarget talaga natin yung dulo. Di ba? Looking to the side gate or getting distracted can slow down or cause them to stumble. Direksyon talaga. Huwag lilingon-lingon. Magkakaroon tayo ng stiffneck pag lumingon-lingon ka pa eh. Tapos naglalakad ka na, kaganyan ka na. Masakit. Masakit ang leeg mo, yung balikat mo. Pangit. Kailangan straight, mga kapatid. Di ba yung kabayo, sabi nila? Nilagyan siya ng para diretso lang ang kanyang tingin. Christian must keep their focus on Jesus. Hebrews 12:2 again tells us where your eyes should be. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer or the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kapatid, for the joy set before Him, we enjoy the cross. Praise God. Hallelujah. Jesus is the ultimate example of endurance. Next week, mga kapatid, ay Holy Week, di ba? Ang mundo nagsi-celebrate. Jesus is the ultimate example of endurance. He faced suffering, rejection, and the cross. But He never give up. He never give up, mga kapatid. Praise God. When believers keep their eyes on Him, they find the strength to keep running. Kung tayo, mga kapatid daw, ay ang ating isip, ang ating mga mata ay focus natin sa Panginoon,
magkakaroon tayo ng lakas para makapagpatuloy. Huwag nating alisin, mga kapatid, ang ating patingin sa ating Panginoon. Praise God. Huwag mong sabihin, titigil na ako sa pagtakbo. Ayoko na. Masakit na mga tuhod ko. Praise God. Praise the Lord. Siguro mga kapatid, kung tumigil na ako ng pagtakbo, mga kapatid, hindi mabaptize ang father ko. Matagal po siyang hindi na, bago siya nabaptize, matagal po siya mga kapatid, sinisiran. Alam ng pamangkin ko yan. At kung hindi siya nagkasakit, naalala ko yung prayer niya, yung patotoo niya, kung hindi siya nagkasakit. Pero hindi ko pinagpipray, mga kapatid, na magkasakit siya. Alam, kasi ano din siya, yung prainom din, mga kapatid. Oo, talagang, sabi ko, tay, huwag ka nang uminom. Sabi niya, gustuhin ko man. Pero, hinahanap-hanap na ng katawan niya. Yung alcohol. Pagising niya sa umaga, hinahanap namin, nasa na? Pag uwi niya, amoy, ano na naman siya? Amoy gin na naman siya. Gin ang tinitira niya eh. Nung nasa probinsya kami, tuba. Pero nung nasa Cavite na kami, gin. Mga kapatid. Gin talaga yung bilog. Gin, bilog. Minsan yung pag may pera, 4 kantos. Oh, mga kapatid. Praise God. At ito na, mga kapatid, nagkasakit po siya. Talagang umiyak ako sa Panginoon, Lord, wag mo siyang kuwain na hindi pa siya tumatanggap sa iyo. Almost 2 months siya, I believe, sa hospital. At nung umuwi siya, hindi ko alam, mga kapatid, kasi nandito ako sa Singapore. Nung umuwi siya sa bahay, na-discharge siya, sabi nung kapatid ko, si tatay, magpabaptize. Imbis na pauwi sa galing sa ospital, sa bahay, dumiretso sa church, nagpabaptize siya, mga kapatid. Thank you, Lord. Kung tumigil ako, mga kapatid, hindi mangyayari ito. I believe, mga kapatid. Praise God. So, ang distraction, temptation, difficulties will come. But focusing on Jesus keeps the race moving forward. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Huwag na huwag. Praise the Lord. Runners do not wear heavy clothing or carry extra weight. Di ba? Yung mga nasa takbuhan, wala silang backpack. Tanggalin nila yun para magaan, di ba? They remove anything that slow them down. The Bible says that believers must do the same in every spiritual race. Alisin natin ang mga nagpapabigat sa atin. Kasalanan, distraction, and unnecessary burdens can slow a believer down. Praise God. Sometimes these are obvious sins like pride, greed, or dishonesty. Minsan yan ang nakakapagpaano sa atin, mga kapatid. Praise God. Ano oras na? Running with purpose. Ano ang layon mo? Bakit ka tumatakbo? Bakit? Because of your family? Because sa sarili mo? Praise God. Some people live aimlessly, wandering through life without direction. But the Bible teaches us that believers should run with purpose. We should run with purpose, mga kapatid. Praise God. Everyone who competes in the games goes into strict training. Praise God. Runner does not win by accident. Hindi aksidente na nanalo sila. They train, they prepare, they give their best effort. Amen?
The same way Christian must discipline in prayer, study the Bible, and staying close to God. Amen? The goal is not an earthly reward, but the eternal one. Merong eternal, mga kapatid. Hallelujah. Yun po ang goal natin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Believer are meant to encourage one another din, mga kapatid. Kung ang kapatid natin ay nanghina, encourage natin. Praise God. Therefore, encourage one another and build each other up just as the fact you are doing. No one is meant to run alone. To run the race alone. Huwag natin sabihin na wala man akong kasama. Hindi mo lang nakikita ang dyan ng Panginoon. Inaalalaya ka. Tinichair ka. Sige anak, patuloy lang. Kahit mahirap, patuloy lang. Naalala ko yung isang preacher, mga kapatid, I believe Bishop Pistanyo, na kahit daw gumagapang kang papunta ng church, pilitin mo, mga kapatid. Pilitin mo pa rin makarating para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pressing on toward the goal. Those who run the race with endurance will stand before God and hear the words, "Well done, good and faithful servant." Gusto ba nating marinig yan, mga kapatid, sa Panginoon? Well done, thou good and faithful servant. Halika, ikaw na tapat na alipin. Praise the Lord. Matthew 25:23 po yan, mga kapatid. Praise the Lord. Habang tayo ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kamusta ang ating takbuhin, mga kapatid? How's your race? Spiritual race? Praise God. The Bible teaches that life is a race. And that requires endurance, focus, and faith. The believers are called to run with purpose, removes what holds them back, and keep their eyes to Jesus. Sa ating journey, may mga challenges, mga kapatid. But God gives the strength to keep going. Hingi tayo, mga kapatid, ng tulong sa Panginoon kung nahihirapan ka na. Lord, help me. Sabi ng Bible, mga kapatid, without Him, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Sa aganang sarili natin, ngunit kung hingi tayo ng tulong sa Panginoon, hindi na tayo pababayaan. Hindi niya tayo tatalikuran. Kahit talikuran man tayo ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya, hindi tayo tatalikuran ng Panginoon. He is there, mga kapatid, to help us. Kaya hingi tayo ng tulong sa Kanya kung tayo ay napapagod na. Naalala ba natin yung footprints in the sand, mga kapatid? Hindi na natin kayang lumakad. Nakita niya na dalawa na lang yung footprints doon sa sand. Then na-realize niya, nakarga na lang pala siya ng ating Panginoon. Kinarga na tayo ng Panginoon. Minsan, naramdaman natin yan, mga kapatid, kung tayo ay hingi ng tulong sa Kanya. Kakargahin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Finishing strong means remaining faithful to the end, knowing that the greatest gift or the greatest prize is waiting in eternity. So keep on running. Keep on believing, mga kapatid.
it. And never give up because the race is worth it. Your race is worth it, mga kapatid. Our race is worth it. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Narito po kami, O God. Humingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang needs ng bawat isa. Lord, kung gusto na ng iba, Panginoon, Lord God, hallelujah, na hindi na magpatuloy, Panginoon. Jesus, tulungan mo, Panginoon, O God. Bigyan mo kami ng desire na lumapit sa iyo at hingi po ng tulong, Panginoon. Lord, hallelujah, help us to acknowledge, Lord, that we can do nothing without you, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Nasabing, Lord, hindi mo kami pinapabayaan kahit na kami nagkulang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na tumakbo, Panginoon, hallelujah, na meron, Panginoon, lakas, that we will endure, Panginoon, whatever happens, O God, we will, O God, continue, Jesus. We will, O God, hallelujah, makakamit namin, Panginoon, Lord God, ang prize, our ultimate goal, Panginoon, hallelujah. Our ultimate goal, Jesus, is to be with you, Panginoon. Lord, napakadaming nangyayari, Panginoon, sa mundong ito. Ngunit, Panginoon, kami lamang umaasa sa iyo. Jesus, we believe, O God, that you are a God, Jesus. You will never, Panginoon, Jesus, leave us. You will never forsake us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We will keep running, Panginoon. We will keep believing, O God. We will keep trusting you, O God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sikarayahandi Deorion. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, this is our prayer, Panginoon, this afternoon. Help us, Lord. Help us, to God, Jesus, to keep running, to keep believing you, Panginoon, O God, hallelujah, Jesus. Salamat po ng marami, O God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are so God, Jesus. Hallelujah, sikarayahan, hikarayahan. Yes, O Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, you are worthy. Hallelujah, yes, O Lord, hallelujah, I will keep on running, I will keep, Panginoon, O God, Jesus, I will stay in the race, Panginoon, hallelujah, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, I will stay, Jesus, hallelujah, in this race, Panginoon, O God, Lord, hindi po kami magpapatinag, Panginoon, O God, hallelujah, sa amin po, Panginoon, hallelujah, nararanasan, Panginoon, O God, trials, persecution, Panginoon, nararanasan ng bawat isa, Panginoon Jesus. We will keep trusting you, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, we will fix on you. We will fix our eyes on you, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus.